Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Talagang hindi po nila tatantanan. Siyempre po, lalong-lalo po, yung atat na ma-impeach ang Vice President, di po ba? Siyempre po, yung karamihan po diyan, may ambisyon. Hindi po ba? At meron po rin na talagang kailangan nilang pabagsakin ng Vice President para po hindi mabunyag ang kanilang mga anomalya, ang kanilang malawakang issue umano ng corruption. Hindi po ba? Lalong-lalo po ang mga libro nila. Ang mga libro po ng mga congressman at senador ay nakasarado. Baka pag ang Vice President po naging Pangulo, baka mabuksan na ang mga libro nila at po pwede na silang ma-audit ng COA ng maluag, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang pinanggigigilan po nila at pag-uusapan na raw po at pagdidibatihan na bukas. Mamaya na po yun, mamaya na. Pagdidibatihan nila ang impeachment po ng Vice President. Ito pong mga senador, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita. Na debate ang inaasahan sa Senado bukas kung itutuloy pa ba ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong paghahanda ng mga senador para bukas? Jiki, ginawa na raw ng mga senador ang kanilang assignment para nga maging handa sila bukas sa debate. Nakausap po ang ilang mga senador, for example, sila Senate Minority Leader Tito Soto, Senators Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Win Gatchalian at iba pa. Sinasabi nila, natapos na nilang basahin yung 97 pages na Supreme Court decision. Kaugnayan, Jiki, dun sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya kung ano man daw ang mangyari bukas, gaano man kahaba yung debate at gaano man kainit yan, handa raw sila. Partikular daw si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiggy. Binasa ko yung Supreme Court ruling twice. Ilang pages yun? 27, sir. 27, kaso hindi ko lang ma-memorize dahil tanda na ako eh. Ready na ako. Hindi naman ako nagmamagaling-galingan. At sa tingin mo, Mian, sa paghahanda nila ay abutin ng gabi itong debate kaugnay ng impeachment trial? Jiggy, yung mga nakausap nating senador, yan talagang pinaghahandaan nila na magiging mahaba yung debate bukas. Kasi expectations dyan, Jiggy, kada isang senador, ilalabas yung kanyang argumento, sakaling mauwi yan sa botohan, kada isang senador, mag-e-explain naman kung bakit yun ang boto niya. So, bukod sa debate, yung explanation of votes, yun talaga yung medyo magpapahaba dyan. Pero, yun nga, sa kakampi ni VP Sara Duterte dito sa Senado, na sa Senator Bato de la Rosa, para sa kanya, hindi na kailangan ng debate para resolve ng issue. Malinaw daw kasi ang desisyon ng Korte Suprema na void ab initio o walang bisa simula pa ng umpisa itong articles of impeachment laban kay VP Sara at tinatrato nga raw ni Senator Bato na case closed na ito. At kung sakali raw na mauwi sa botohan bukas itong mga debating ito, inaasahan daw ni Senator Bato na ang lahat ng miyembro ng Duterte Bloc, Duterte 7 o yung 7 miyembro na yan ay boboto to dismiss yung impeachment case ni VP Sara. Pero syempre, sabi niya, respetuhin pa rin niya sakaling mag-iba yung boto ng ilan sa kanilang mga miyembro. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Jiki. Para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan? Nagsalita na Supreme Court Ha? Nagdesisyon ng Supreme Court, bakit magdebate pa tayo? Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Except God. Case closed. As far as I am concerned, I am very much inclined to support and obey the decision of the Supreme Court. Yan po mga tambay, malinaw na malinaw po. Ayan, kahit hindi po abogado si Senator Bato, nakakaintindi po siya ng batas at sumusunod po sa batas at sumusunod po sa Korte Suprema. Alam naman po natin dyan sa Senado,
napakarami po dyan mas matalino pa sa Korte Suprema. Hindi po ba? Lalong-lalo po pag sa sarili o pang sariling interest na po ang pag-uusapan ng mga senador. May mga sariling agenda, may sariling interest, at meron din pinoprotektahan pang sarili. Hindi po ba? Kaya po karamihan po dyan, siyempre, mas matalino po sa Korte Suprema. Majority vote na nga po ang ginawa ng Korte Suprema. Wala po tayong magagawa. Talagang ganyan po ang mga politiko sa ating bansa, mga tambay. Hindi marunong sumunod karamihan sa batas. Pagka po nabigyan ng kapangyarihan, mga kababayan, katulad po naging senador ka, naging congressman ka, ikaw na yung pinakamatalinong tao sa Pilipinas. Dahil nabigyan ka ng kapangyarihan pansamantala, mga kababayan. At yan po, ini-expect naman po natin yan. Expected na po natin yan, di ba? At tulad nila Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, sila Bam Aquino, di ba? At yung si Tito Soto, tingnan po natin kung mababago po ang kanilang pananaw. Hindi po ba? Tingnan po natin, marami po yan, 24 po yan eh. Tingnan po natin ang susuway sa desisyon ng Korte Suprema. Bukas po yan, mamaya na po yan, mga tambay. Sabi nga po, sa mga tao po na sumusunod po sa desisyon ng Korte Suprema, dahil kataas-taasan na po yan eh. Yan na po ang kataas-taasan. Nagsalita na po ang Korte Suprema na mula umpisa po ay talagang napakarami na pong anomalya at paglabag sa konstitusyon po ang ginawa ng Kamara, House of Representatives. Hindi po ba? Kaya nga lang po, talagang gigil na gigil po yan. Bakit kaya pumalpak? Pumalpak yung kanilang impeachment sa Vice President. Kaya po kasi pumalpak, mga kababayan, kasi gawa-gawa lang nila umano. Hindi po kasi totoo. Kaya nga nagkakapalpak-palpak. Hindi po ba? Talaga po kasing hindi naman magnanakaw ang Vice President. Kaya nga nagkapalpak-palpak eh. Hindi po ba? Ganyan po yun eh. Kung yan po yung makatotohanan na sinasabi nila na talagang corrupt ang Vice President, hindi po papalpak yan. Hindi po ba? Dahil totoo. Katulad po ngayon, ano po ba lumalabas na corruption ngayon? Pumapalpak po ba yung issue ng corruption ngayon, mga kababayan? Yung nahayag po at natutuklasan ng mga Pilipino, yung po ba'y gawa-gawa? Gawa-gawa po bang issue yon? Yung corruption na tutuklasan ng mga Pilipino, lalong-lalo ang mga proyekto nila, ginagastusan po ng bilyon, trilyon, pero walang nakikita ang mga Pilipino. Aminado mismo ang Pangulo. Mga magnanakaw daw ang nakinabang ng mga proyekto. Imbis na ang proyekto ay mapakinabangan ng taong bayan, ang nakinabang daw ng pera para sa proyekto ay mga magnanakaw. Ayon sa Pangulo yan, mga kababayan. Mahiya naman kayo. Di ba? Mas gugustuhin po natin, mga kababayan, ang pinagtutuunan po sana ng mga senador, hindi ang pamumulitika sa Vice President. Dahil po nakapalpak-palpak na po ang ginawa nilang impeachment sa Vice President. Dahil puro po ito pamumulitika at gawa-gawang mga ebidensya at gawa-gawa lang po nila lahat ito umano. Kaya nga po inubusan nila ng pera yan eh. Ginugulan nila ng salapi, panahon. Para lang yan eh, yung mga script ay magkatugma-tugma. Kaya lang, hindi po nag-ubra sa ang kanilang script. Ang kanilang scripted ay hindi nag-ubra sa Korte Suprema. Yung script po kasi umano ng Kongreso, mga bayan, ay hindi po sumunod sa proseso ng batas. Kaya nakapalpak-palpak itong mga damuho na ito. Hindi po ba? Kung sumunod yung script sa batas, sa konstitusyon, ayos na ayos yung script nila. Walang nilabag na batas. Kaya nga lang po, ang kasinungalingan hindi po kailanman magiging katotohanan. Hindi po ba? Ang kasinungalingan, ang pagnanakaw ay hindi po kailanman magiging katotohanan at mabuting gawain. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya ito po, basurang-basura. Kaya lang,
magdedebate pa ang mga senador na mga basura umano. Yung mga basura ang pag-iisip, makikipagdebate pa po ang mga basura ang pag-iisip na hindi sumusunod sa Korte Suprema. Malalaman naman po natin bukas yan mamaya. Magdidebate po sila isa-isa, magsasalita, at makikita po ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo na may Pilipino, may OFW, kung sinong mga senador ang basura. Mga basura ang isip, umano. Lalong-lalo kung hindi susunod sa desisyon ng Korte Suprema. Talagang mga basura ito, umano, mga kabayan. Wala na pong kinikilalang batas at wala na pong kinikilalang Korte Suprema yan. Yung mga basurang pag-uugali at pag-iisip dahil sa kapangyarihang ibinigay sa kanilang pansamantala. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po nasasayang lang ang pera ng taong bayan sa mga politiko na ito Imbis na pagtuunan nila ng pansin, na paunlarin ang ating bansa, bigyan ng kaluagan ng mga Pilipino sa napakahirap na sitwasyon ng ating bansa, kawalan ng trabaho, napakamamahal na bayarin, napakamamahal na bilihin, bagsak na ekonomiya, proyektong puro korupsyon ang nangyayari sa mga proyekto nila, puro pagnanakaw umano. Pero ang inaatupag po ay pamumulitika. Grabe po ito. Napakarami pong perang nasasayang sa atin. Katulad po nito, tinutukan nila ito, pera po ng taong bayan ang ginagasta nila dyan. Ang dapat po kasing tutukan, mga kabayan, kung talagang naghahanap ka ng korupsyon, makakita ka ng totoo at hindi ka sinungaling ang korupsyon, mga kabayan. 100%. 100% makakita ka ng napakaraming magnanakaw na politiko sa ating bansa. 100%. Kung bubuksan po nila ang kanilang mga libro sa taong bayan. At bubuksan po nila ang libro nila sa COA. Kasi po, may special po kasi sila di ba? Ano po yung special na sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni SAS? Yung kanila pong mga pera. Ano po ang ginawa dyan ni Senator Lacson, mga tambay? Naggumawa po siya ng rules, special rules o batas nila ng kanilang mga MOOE at mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang. At walang mga public hearing ang mga budget ng mga politiko na ito. Senador at congressman. Kung talagang gusto mo makahanap ng mga tao na totoo at 100% mga magnanakaw na politiko, makakakita po tayo. Napakarami. Baka halos po ng politiko ay maubos po. Lalong-lalo po sa House of Representatives. Nangunguna po riyan. Baka po maubos ang mga congressman. Sa dami po ng matutuklasan ng mga Pilipino, pag binuksan na po nila ang kanilang mga libro, mga resibo, re-resibuhan po lahat ang kanilang mga proyekto at kung ano nang ginawa nilang paggasta sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Yan ang realidad. Real talk po yan, mga bayan. Kung gusto po natin makakita ng totoong magnanakaw, mga nagbabalat kayo dahil sarado ang kanilang mga libro, nagmamalinis, at dinadala nila sa impeachment ng Vice President na sinasabing ang Vice President ang corrupt at kailangan impeach. Ang Vice President ay walang tinatago. Mismo ang COA nagsalita na. Ang Vice President ay ngayon lang po naging Vice President. Ilang taon pa lang po siyang nanunungkulan, real talk. 2022. Siya po'y alkalde ng Davao City at umakyat po bilang Vice President kasi nabudol po siya Nabudol po siya ng pamilya Marcos Romualdez Araneta umano. Hindi po ba? 2022. 3 taon pa lang po siya nanunungkulan. Pero itong mga congressman at mga senador, pabalik-balik po yan. Dekada na po yan, mga kababayan. Diyan na po yan tinubuan ng ulalo. At diyan na po nagsitanda yung iba riyan. At yung iba diyan ay mga senior citizen na. Diyan na po naging senior citizen. Sa tingin nyo, sa tagal nilang senador diyan, nakasarado ang libro nila,
Walang public hearing ang mga budget pondo nila, bawat isa. Sa tingin nyo, hindi mga magnanakaw umano yan. Hindi po ba? Mga senador, mga congressman, pabalik-balik po yan. Di po ba? At napakarami po nilang pinagkukunan ng pera dyan. Ano po ang pinagkukunan ng mga senador at congressman? Yung kanilang Countrywide Development Fund, CDF. Malaking pinagkakakitaan po yata nila yan umano. At meron pa silang Special Purpose Fund. At meron pa silang Congressional Initiative Allowance o CIA, yung Congressional Initiative Allowance o IICI. Matindi po yan. Mga allowances po nila. At yung Priority Development Assistance Fund o yung PDAP, matindi rin po yan. At ang mga congressman at senador ay hindi po bababa sa 70 million hanggang 200 million ng senador, mga kababayan, bawat isa. May mga resibo po ba yan? Certification. Mga katamay, liquidation by certification lamang. Kaya nga sinasabi ko po mga tambay, at napakarami pa mga komisyon yan. Yung mga yan sa mga proyekto. Nangungumisyon pa yan na hindi bababa sa 40 to 50% umano. Ganyan po katitindi ang mga naglilinis-linisan na ang daang Vice President lang kailangan impeach, mga bayan. Itong mga walang hiya na ito umano. Kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, kung gusto po talaga natin na 100% na korap at magnanakaw ng mga politiko, mga kabayan, makakakita po tayo sa Senado at Kongreso umano. Lalong-lalo na po pag binuksan po nila ang kanilang mga libro. Yan po'y pinatotohanan po ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po siya na politika. Dahil lahat ng sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay 100% totoo. Na ang kanilang institusyon na nag-i-impeach sa Vice President, na pilit ini-impeach ang Vice President, itong dalawang institusyon na ito, ano po ang sabi ng ating dating Pangulong Duterte na kinidnap at pinatapon sa Netherlands sa The Hague sa ICC? Ang dalawang institusyon na ito, mga kabayan, ay pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-raten at pinaka-korap na institusyon sa bansang Pilipinas. Ayon yan sa dating Pangulong Duterte. At pinatotohanan din po ng Vice President yan. Nung siya po yung naging Vice President at naging DepEd Secretary, nakita niya po ang trabaho ng mga politiko ng Senado at Kongreso. Kung paano po nila kontrolin ang pera ng taong bayan. Kontrolado raw po nila. Nahandyan daw po ang napakararaming extraordinary. Dagdag ng dagdag. Mga kababayan. May katotohanan po ba sinasabi ni Kamanong? Kung gusto natin makita ng totoo, at 100% mga magnanakaw na politiko sa ating bansa umano? Tama po ba? Na batikusin natin sila? Nabuksan nila ang kanilang mga libro? Hindi po ba? At nahandyan po, 100% umano, lalabas ang real o totoo na mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa umano. Maraming salamat po mga kabayan. Abangan na lang po natin mamaya ang gagawin pong debate ng mga senador. Ang mga matatalino pa sa Korte Suprema. Tingnan po natin kung paano po nila babatikusin ang desisyon ng majority vote ng Korte Suprema o ng Korte Suprema ng ating mga justices. Tingnan po natin kung sino po yung matatalinong mga senador. Mas matatalino pa sa ating mga hukom. Ibang klase ito. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you rin po sa ating mga biyaya na natatanggap. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po kay Eric Hershon ng Canada. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany.
Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, si Norma Garcia, si Gay at Shena, at syempre po, shoutout din po sa kila Ma'am LB at kay Sir Manny Dinero ng Florida, Miami. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin. Magkaisa po tayo sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Syempre po, lalong-lalo po ang ating dating Pangulong Duterte. Syempre po sa kanyang kaedadan at yung grabe pong pahirap at sobrang pamumulitika na ginawa po sa kanya ng administrasyon po natin ngayon. Grabe po. Grabing pahirap po. At nagsasakripisyo po ang ating dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po sa kanyang mga karamdaman at kanya pong edad. Sana po maingatan po siya. Malagpasan po sana niya ang paghihirap na dinadanas niya po ngayon. At madugtungan pa po ang kanyang buhay. At makabalik pa po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan sa mga dasal at panalangin po ninyo. Sa muli po mga tambay, ingat-ingat din po tayo. Paalam. Bye-bye.